sa 33 taon ng pagkakahiwalay sa Ama, ay kailangan nang bumalik si Jesus sa langit, sa piling ng kanyang Ama, na kung saan ay doon siya talaga nakaluktok. Kumbaga sa atin pa, home sweet home. There is no place like home. Pero paano natin malalaman na talagang handa na si Jesus na bumalik na sa langit at masasabi natin tapos na ang kanyang misyon dito sa lupa? Unang-una sa lahat, natiyak ni Jesus na sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ay nabayaran na ng kanyang pagkamatay ang pagkakasala ng mga tao. Ibig sabihin, natubos na ni Jesus ang sanlibutan sa kanilang pagkakasala. At ang pagtubos ay ang kanyang sariling buhay. Kaya ang buong mundo ay muling naibalik sa piling ng Panginoong Diyos. Napatawad na ang kasalanan at natuwa ang Ama sapagkat sa pamamagitan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa kanyang pagkakapako sa krus ay nabayaran na ang pagkakautang sa pagkakasala ng mga tao. Si Jesus ang nagsilbing sakripisyo para matubos ang tao at maibalik sa piling ng Diyos. Pangalawa ay sa pamamagitan ng pag-akyat ni Jesus sa langit ay na-accomplish na niya ang kanyang mission. And therefore, it's time to go. Goodbye. It hurts to see you go, but have a good time. Sabi nga ng awit, no? So, naligayahan si Jesus sapagkat sa wakas ay natapos na niya ang kanyang misyon. At yun ang hudya, no? That he has already accomplished his mission. Mission is done. Hindi mission impossible, but mission has been accomplished. Pangatlo, inihanda na rin ni Jesus ang kanyang mga apostoles sa pamamagitan ng kanyang pagpapadala ng banal na Espiritu. In fact, sa susunod na linggo ay ang linggo na ng Pentecostes, no? Na kung saan ay ipinadala na ni Jesus ang banal na Espiritu upang hindi makilimutan ng mga alagad ni Kristo ang lahat ng kanyang ibinilin sa kanila. Sapagkat nangangamba si Jesus na sa kanyang pagkawala ay baka makalimot ang mga apostoles, manghina ang mga apostoles sa kanilang pangangaral sa mga tao, sapagkat tatlong bagay ang nais ipagawa ni Jesus na bilang pagpapatuloy ng kanyang naumpisahang misyon sa mundo. Hindi ibig sabihin na dahil umakyat na si Kristo sa mundo ay tapos na. Hindi. Mananatili ang kanyang presensya sa pamamagitan ng katauhan ng kanyang mga apostoles, mga disipulo, at mga nananalig kay Kristo. At ano yung misyon nila? Ang misyon na ipalaganap ang mabuting balita na ang Diyos ay nasa piling ng bawat isa. Pangalawa, na kayang patawarin ng mga apostoles sa mga nananalig kay Kristo ang kasalanan ng mga tao. Pangatlo, sa pamamagitan ng kapangyarihan na binigay ni Jesus sa kanyang mga apostoles at mga disipulo, ay mapapagaling ang mga may sakit. So yung preaching, yung healing, and then, ano ba nga isa? Preaching, healing, ayan, hindi nakinig. Pagpapatawad ng kasalanan. So, mga kapatid, nung nakaraang linggo, pero hindi lang ito nangyayari tuwing linggo, minsan may tumatawag pa sa akin. At sinasabing, Father, it's time to go. Teka, hindi muna ako. Mauna ka na. Hindi. Sabi niya sa akin, Father, pwede bang magpa-bless? Bakit? Saan ang punta mo? I'm going for good. Magpo-for good na ako, Father. Then tinanong ko siya, paano mo nasabi na you're going for good na? Paano natin masasabi na isang nagtatrabaho dito sa Hong Kong ay ready nang umuwi sa Pilipinas? Of course, yung iba sasabihin, kapag nabayaran ko na lahat ng aking utang.
Pero may mga nakakatakas. Siguro kaibigan ng immigration. Pero masasano natin masasabi na ready ka na. Father, unang-una, napatapos ko na lahat sa pag-aaral ang lahat ng aking mga anak. Diba yun ang number one priority niyo? Na mapatapos sa pag-aaral ang inyong mga anak. Pangalawa, Father, sa mga naipon ko at doon sa aking long service, nakapagpagawa na ako ng bahay namin. May bahay at lupa na kami. Hindi na kami mangungupahan. Pangatlo, sabi niyang ready na siya dahil meron na siyang pondo. May nakapondo siya kasi hindi niya lahat ni-remit. Atin-atin lang. Meron siyang savings account na siya lang ang nakakaalam. Para pag bumagyo, no, alam niyo na yung pag bumagyo, sa araw ng gipit, no, hindi ka doon manghihiram. Kasi ang hirap manghiram. Yung mga nanghiram sa'yo, pag ikaw nanghiram, ayaw magpahiram. Correct. Wala namang ipahiram. So, for the rainy days, meron na siyang pondo. And therefore, with all these three things, nasabi niya sa akin, and I Ito marami agree ng very pundo, much. wala anak. Father, I'm going home for good. Kayo. Mag-go for good. Nakatapos na ba ang inyong mga anak? O ibang tinapos nila, ibang degree? Ha? Marriage degree. Ha? Marriage degree. Yung bahay at lupa. Father, nakabili na ako ng paso. Yung pala ang ma-afford ko. And then, may savings ka ba? Wala. Yun lang. Yun lang ang wala. Kasi nire-remit lahat. Ha? No? Hindi marunong magsinungaling, bawal. What? Hindi natin alam, kailangan meron talaga tayong nakatago. Na kayo lang ang may alam kung nasaan ang susi. Pero pagbalik sa Pilipinas, Walang hindi na rin tago. alam, saan ko ba nilagay yung susi? Walang duplicate. Mga kapatid, there will come a time na kailangan tayo ay mag-for good. Hindi dahilan din sa nagawa na natin yung tatlong importanteng bagay sa isang magulang na nakatapos na yung mga anak, no? Mayroon na silang sariling pamilya, meron na kayong sariling tahanan na kahit na umalis sila, no, ay nandun pa rin kayo mag-asawa. No? At pangatlo, meron na rin kayong ipon. Pero paano natin masasabi na talagang ready na tayo? No? Na handa na talaga tayo. Na handa na tayong umakyat doon sa taas. At sasabihin ng Diyos pagdating doon, welcome, good and faithful servant. Nagawa mo yung iyong dapat gawin bilang isang magulang. At nagawa mo rin yung dapat mong gawin bilang isang mamamayan. At nagawa mo rin ang iyong dapat gawin bilang isang tagasunod ni Kristo. Mga kapatid, hindi tayo makapagsasabi na ready na tayo kung ang mga bagay na ito ay hindi pa natin nagagawa. Pero magandang pag-isipan, no? Magandang pag-isipan, no? Na nakatuon yung ating isip doon sa taas sapagkat doon naman talaga ang ating pinanggalingan. At kung saan tayo nanggaling, doon din tayo babalik. Ang tanong, meron ba tayong babalikan? Doon ba talaga kayo nanggaling o galing kayo sa ibang planeta? Sapagkat sa pag-uugali natin ay parang kakaiba. Pero
maganda na on the Feast of the Lord's Ascension na pag-isipan natin yung purpose natin sa buhay. Kapag ako ay mamaya meron akong misa para sa isang patay at ito rin yung aking topic, no? Na masasabi natin na I'm ready to leave this world anytime, no? Because sa tingin ko ay talaga namang napupulfill ko at na-accomplish ko yung mission na ibinigay sa akin ng Panginoon. Obviously, sa mga magulang, that is your mission as a parent. But never ever forget that you are not only a magulang, pero kayo rin ay tagasunod ni Kristo. Nasusundan ba natin ang lahat ng mga aral ni Jesus? Sapagkat ito rin ay isa sa mga bagay na tatanungin sa atin ng Panginoon pag-akyat natin doon. Sana magkita-kita tayo doon, no? At sana, no, ay kayo ang magbukas ng pinto, no? Nala ko yan si Father June. Tatandaan ko na rin ang mga mukha ninyo. Kasi in case mas mauna ako, at least maibubuksan ko ang pinto. Kahit na hindi ko alam yung pangalan ninyo, pero na-record ko na sa aking mga mata ang inyong mga mukha. So pagdating doon, pagdating sa langit, ay kilala ko. Lagi mo transit yan sa TPCM. So sa linggong ito, ipanalangin natin ang lahat ng ating mga ina. No? Sa parte ng misa natin ay magkakaroon tayo ng pagbibindisyon. At merong pinrepair na small gift. No? Small gift. Small talaga. Pag makikita ninyo. Pero very, very precious. And you will always wear this thing. No? At ito ang souvenir ninyo bilang tanda ng inyong pag-fulfill ng inyong role bilang isang nanay. And appreciation din namin sa lahat ng mga ina na nag-aruga sa kanilang mga anak. Amen. Magsita tayo ng lahat. Sabay-sabay natin